Legit resibo, hindi para sa BKK Thailand itong bagong pick ni Kath mga kasunod na kunwari ay sa Thailand mga kasunod, no? So bistado at saka lumabas din ng totoo mga kasambreros. So na-edited nga lang itong mga picture ni Mayor Mark Alcala recently mga kasambreros, no? Tapos Kath nagparamdam kay Alden or kay Tisoy dito sa bagong post niya mga kasambreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito mga kasambreros, no? So unahin ko ito, yung mga fans ni Alden or yung kanyang A-team mga kasambreros, no, ay nag-post din ng kanilang picture doon sa ginanap nga na dito na 7th anniversary ng McDo Binyanya mga kasambreros. So nag-post dito si Mariz Chan, anniversary ng McDo ni Alden sa Binyan Highway. Ako pa ba mawawala? Go senior. So si Ma'am Mariz mga kasambreros ay talagang masugi din pala na fan, no, ni Alden mga kasambreros. Tapos may mga picture sila dito of course, ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos parang may dito yung ulo lang ni Alden, yung hawak-hawak nila na picture mga kasambreros. Tapos dito nga ay naka-red si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros, no? No, nagpa-picture siya dito kina Nanay Mariz mga kasambreros. So isa siyang masugid talaga na na fan para niya Alden mga kasambreros, no? Itong si Nanay Mariz nga, no, mga kasambreros. Tapos ito, next item natin, pinost ni Lias TV. Sino ang pinakagusto niyong love team ni Alden Richards? Tapos Kath Den, tapos si Jasmine Curtis Smith, tapos si Marian, tapos si Maine Mendoza mga kasambreros. So ang pinakabagay para sa atin of course ay walang iba kundi si Ma'am Catherine mga kasambreros na single at available mga kasambreros. Taken na si Maine Mendoza, taken na rin si Jasmine Curtis Smith, taken na rin of course si ate niya Yan mga kasambreros, no? Si ate niya Marian Rivera. So talagang marami pa rin hindi makaget over, no? Alam mo yung kahit na may asawa na yung mga tao, lalo si Maine Mendoza, no? Kasi talagang marami ang nahook talaga sa Aldab dati mga kasambreros. Kung kaya minsan hindi mo rin masisi yung mga tao na parang hindi sila makamove on mga kasambreros. Kasi nga ay talagang hook na hook sila dati na yung iba pa nakita ko yung mga dito, yung mga kwento nila na parang uma-absent pa talaga sila mga kasambreros para lang sa dito sa Aldab dati and so on mga kasambreros. So may mga instances pa talaga na gano'n, no, na talagang sila ay uma-absent, nagkakating classes dito, tawid bakod and so on, no, para lang sa Aldab, no. Grabe kasi ang phenomena ng Aldab pang Guinness World Records ngayon, di ba, na may pinakamaraming tweets sa Twitter mga kasambreros na within 24 hours, no, ang Aldab mga kasambreros, yung pagdating ng panahon ba yun? Sa tamang panahon Aldab, sa tamang panahon yung hashtag na yun yung dito naitala ng Guinness World Records mga kasambreros. So kung kaya hindi nakapagtataka ng iba, ay hirap talaga maka-move on sa Aldab days mga kasambreros kahit na meron nang asawa itong si Maine Mendoza mga kasambreros. So which is si Arjo Atayde. So grabe na talagang may mga point na gano'n. Mga point talaga na gano'n mga kasambreros. Pero mahirap man at masakit ay kailangang tanggapin mga kasambreros. Tapos si Alden na feature din pala siya, no, sa News Balita TV nung nag-cheer sila ni Nadine Lustre nga mga kasambreros. So Love Siargao, arangkada na Asia's multimedia star with the president, best actor and best actress of this generation. The magic begins in 2026. So yun siya, no, mga kasambreros. Tapos yung pictures dito ni na Alden at saka ni Nadine at saka ni Big Bawang ay Big Bawang na yung pangalan niya mga kasambreros ay andito nga siya mga kasambreros, no, nasa pinost ng News Balita TV mga kasambreros.
So, hindi na gaano nagpo-post si Alden sa kanya kasi busy na siya sa kanyang taping mga kasembreros. So, mabilis no? Mabilis ang trabaho mga kasembreros itong team ni Alden. So, alam natin, sabi niya po, more than a month lang daw yung gugugulin nila dito. Sa Love Siargao na ito mga kasus. Tapos, may code gray pa siya. So, ang dami naka-line up kay Alden mga kasembreros. So, ilan up nyo rin yung tandem nyo ni Kath, no? Para breaking the record na naman, no? Mga kasembreros and mga Kathlynatics itong dito. Kath din mga kasembreros sa susunod. So, kung kaya dito, abangan natin yung mga next na mga moves mga kasembreros after nga nitong Love Siargao, no? Kasi alam ko code gray pang una, hindi ni Alden na kung saan ay isang medical drama series na bigatin din yung mga cast, no? Lalong-lalo na po sina Christopher De Leon, no? And mga bagong generation ng GMA mga kasembreros. So, talagang aabangan natin. So, yung mga, kasi parang ang dami nang na-accomplish ni Alden. Sina Kath ay someday pa rin. Well, of course, no, yung kanyang endorsements na mga tapings and shoots mga kasembreros ay andun pa rin talaga, no, mga kasembreros and mga Kathlynatics. So, yung kabisihan ng dalawang ito ay talagang may pattern talaga mga kasembreros, no? Sina Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So, yon talagang aabangan natin itong kanilang mga individual na ganap mga kasembreros. Tapos, next item natin, may pinost dito. Sige ito na. Yung ating major item mga kasembreros na isa sa mga major items natin. So yun, nag-post si Kath kagabi ng kanyang mga random photos at nagparamdam nga siya kay Alden. Nasabi ito ng ilang fans na nagparamdam mga kasembreros si Kath dito sa kanyang mga recent post, sa kanyang recent photos nga na pinost kagabi dun sa Butan, no, mga kasembreros. So, dito ay enjoy si Phenomenal Box Office Cinema Queen sa kanyang single era mga kasembreros. So, meron siyang na-post dito. So, walang Mayor Mark Alcala, ha? Ito, nakita nyo na. Magulat yung kapag may nandyan yan mga kasembreros, no? So, ito, sabi ni Kath sa kanyang post ay better late than never. Butan memes coming through Butan, no? Through Butan mga kasembreros, sabi niya. So, yun po, no? Tapos, yun, no? Enjoying moments itong ni Phenomenal Box Office Cinema Queen at ng kanyang team mga kasembreros. So, may nabasa ako mga comment si Mauro Lumba, nag-comment din siya, no? Tapos, si Berwin Corosa, nag-comment din siya. Si Justin Benitez, no? Nag-comment din siya dito mga kasembreros sa post ni Kath, pero hindi ko na screenshot mga kasembreros. So, ayun. Tapos, nasabi ng mga fans na nagpaparamdam kay Alden si Kath mga kasembreros. Parang normal, no? Parang sa Pilipinas lang siya mga kasembreros. Yung, dito, yung kanyang setup dito, yung Butan mga kasembreros. Ang Butan kasi is, ito yung mabundok mga kasembreros na lugar. So, ito po ay, sasabi nila na nagpaparamdam si Kath sa kanyang recent post kay Alden kasi alam naman natin, di ba, na unang nag-Thailand or nag-BKK si Kath mga kasembreros even during Kathnil days pa. So, tapos, di ba, pumunta rin dun si Alden mga kasembreros, no, nung time nga ng High Rocks competition ni Mauro Lumba, Marlene Capones and so on mga kasembreros. So tapos sabi ng mga tao, nagpaparamdam na baka si Alden baka next year ay pupunta na rin ng Butan pupunta na rin ng Butan mga kasembreros, no? Kasi nagkwento si Kath kunwari na ayun, ganda sa Butan, ganto ganyan. So yun siya mga kasembreros. So pero ano lang yan, parang
advanced thinking lang mga kasombreros, no? Kasi nga tayo po ay nasa 2026 pa at marami pang ginagawa si Alden. Pero pag abangan natin, no? Kung si Alden ay pupunta ng Bhutan nga talaga mga kasombreros. So, yun. So, wala ring Mayor Mark Alcala dito. And connected dyan yung ating next na dito na item, na major item mga kasombreros. So, legit resibo ito kasi nag-post yung mismong So, ako rin nagkamali, nakala ko sa Thailand siya mga kasombreros. Yung Elihimo, no? Elihimo mga kasombreros na na dito na parang shopping store siya mga kasombreros. So hindi pala siya sa Thailand, no? Pati si Naybara ay parang nagkamali din siya dito mga kasombreros kasi nag-post mismo yung Facebook page ng Elihimo mga kasombreros. So dito lang pala siya sa San Juan, Metro Manila. Ay naku po, napasearch pa tayo. So the Corner House, San Juan, Metro Manila mga kasombreros. The Love Club Market. So yun siya mga kasombreros, no? Today, sabi niya dito sabi ito na nag-post ay today Elihimo meets an icon, the one and only Miss Catherine Bernardo. Some pieces aren't just simply sold, they are destined. So yun siya mga kasombreros, no? So yun po, no? Talagang ine-edit lang kasi ng mga tao eh. Sabi nila, di ba, nung sumama daw si Mark Alcala sa Thailand, tapos hindi naman pala, no? Hindi ito Thailandese mga kasombreros, kundi dito lang siya sa Pilipinas, mga kasombreros. So wala ring Mayor Mark Alcala dito no, mga kasombreros. Kung kaya mga tao ay talagang napapraning nilang siguro sa so ito mismo mismong Facebook page, and in-scroll ko yung page nitong Elihimo mga kasombreros or Elihimo ay legit nga siya na nagbebenta sila ng mga parang abubot, love accessories, no? Ganoon mga kasombreros. Tapos natutuwa ako dun sa may nag-comment dito sa picture na ito na pinost ng Elihimo, sabi ni Bongski Santa Iglesia, sabi niya, totoo kaya to? Tapos picture ng Kath din mga kasombreros, na kung saan may flower nga si Kath, no? Tapos ay naka-white ang Kath din dito mga kasombreros. So yun po, napaka-comment yung isa nito. Tapos may isa pang nag-post dito na Ilongga mga kasombreros. Kina-check ko rin yung kanya dito, yung kanyang so ito na yung mismong picture mga kasombreros. Pinost ito ni ASC26, no mga kasombreros. Tapos parang naspatan yata dito si Kath na nasa coffee shop mga kasombreros, doon nga sa Maynila, no? Tapos Ilongga pala to, no, si ASC26 sa TikTok mga kasombreros, kasi nakita ko yung mga comments niya. So Ilongga rin siya mga kasombreros, no? Kagaya naming mga taga Mindanao, Ilonggo mga kasombreros. So yun, legit resibo. Ito talaga ay totoo mga kasombreros, kasi yung mismong Facebook page ng Elihimo, kasi hindi na nilalagyan detalye minsan pag share lang yung mga yung mga ibang mga fans, mga kasombreros, sinasabihan lang ganito ganyan, so walang detalye, tapos in-edit pa nila, nilalagyan nila ng picture ni Mayor Mark Alcala and so on mga kasombreros. So yun po, no, talagang iba lang ay in-edit mga kasombreros ang ang picture, no? Tapos ay makita mo na lang ganito na pala, ganyan na pala. So which is nagtatanim ng maling information, no? Sa iba, no? Especially dun sa mga boto sa Kath Mark mga kasombreros. Alright, so yan lang actually, no, sa ating Kath din items. Wala tayong i-play na video dito mga kasombreros. Pero pakinggan natin of course ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Sobrang ganda ng salita ng Diyos mga kasombreros. Ang title natin ay Nagpapasalamat Palagi. Gustong gusto ko to. 1 Corinthians chapter 1 verse 4, I am thankful to God all the time. Grabe for you, I am thankful for the loving favor God has given to you because you belong to Christ Jesus. Grabe mga kasombreros, napakaganda po nito. Sa ating buhay, kunwari yung anak natin parati nagpapasalamat.
Ay, thank you, Nay. Thank you, Ma. Thank you, Mami. Thank you, Tatay. Thank you, Kuya. Thank you, Tito. Thank you, Tita, and so on, mga customers. So, di ba, parang yung pakiramdam natin ay masaya, no? Kasi ang batang ito ay parati nagpapasalamat, no? Parati nakaka-appreciate. So, bibigyan ko nga to ng regalo. Bibigyan ko nga to ng ganito. Magiging mabait ako sa kanya and so on. So, parang ganoon din siya, mga kasembreros. So, tapos, ang opposite nun, kapag ang isang bata, ang isang nanay, ang isang asawa, ang isang anak, kapag hindi naman siya nagpapasalamat, ay syempre, pangit yung pakiramdam, no? Batang to, hindi nagpapasalamat. Paluin ko nga to. Yung batang ito hindi marunong magpasalamat kahit na binigyan mo, kahit na naggutos, tapos yan hindi sumusunod. So hindi ko nga to bibigyan ng ganito, hindi ko nga to bibigyan ng ganito. So ganoon din po sa buhay natin. In reality, kapag tayo rin mismo sa ating sarili hindi tayo marunong pasalamat, ay yung isipin din ng ibang tao ay hindi tayo marunong makontento, hindi tayo appreciative. So yung pagiging appreciative, yung pagiging mapasalamatin, mga kasembreros, yung parating nagte-thank you, ay isang napakagandang ugali po noon na dapat nating taglayin, mga kasembreros. So kung kaya dito si Apostol Pablo ay nagpapasalamat siya palagi, no, sa Diyos, mga kasembreros, na kung saan ay nalaman niya yung loving favor ng Panginoon sa mga Corinthians, mga kasembreros, kasi nalaman niya na ang Diyos ay sumasa kanila, no, talaga mas nurin sila sa Diyos, mga kasembreros. Nandun yung tiwala, nandun yung faith, nandun yung pananampalataya nila sa Diyos talaga. Mga kasus, which is dapat din nating taglayin yung pagiging yung pagkakaroon natin ng loving favor mula sa Panginoon. Ibig sabihin ng blessings noon ay marami, no? Maraming blessings, no? Kapag walang ulam, maya may ulam na, no? Nagpo-provide ang Diyos, mga kasembreros. So kapag walang pera, o sa makalawa meron ng pera agad, no? Parang ganun ba, mga kasus? Syempre magtrabaho, no? Kasi naman pwede na tatamad-tamad tayo, tapos sasabihin natin, Lord, bigyan mo ako ng pera. Tapos maya mahuhulog na yung pera mula sa langit. So hindi ba? Hindi po ganoon, mga kasembreros. Kailangan ang faith or pananampalataya natin ay malaki po yan na gawa. Because faith without work is dead, and work without faith is dead as well, mga kasembreros. So isa ito sa mga napakaganda talaga na ugali na dapat na taglayin, lalong-lalo na po ng mga bata na parati sila nagpapasalamat, no? Parating nakaka-appreciate sila, mga kasembreros, and even yung mga matatanda na kailangan maging mapasalamatin tayo sa ating kaibigan, sa ating boss, sa ating kapwa-tao in general. This verse from 1 Corinthians chapter 1 verse 4 encapsulates the deep sense of gratitude that the Apostle Paul expresses towards the believers of Corinth, or in Corinth. When Paul writes, I thank my God always on your behalf, he acknowledges that his thankfulness is not just a fleeting feeling, but a consistent and ongoing expression of his heart. So hindi siya yung panandalian lamang na pasasalamat, mga kasembreros, kundi pangmatagalan siya, no, na pasasalamat or gratitude because of the faithfulness na meron ang mga taga-Korinto, mga kasembreros. So talagang in-acknowledge siya dito yung kanyang pagiging mapasalamatin, no? Every believer has a unique journey and a relationship with God, and Paul is actively recognizing that the grace of God has been manifested in the lives of the Corinthian church. The phrase, the grace of God which is given you by Jesus Christ, or loving favor sa ibang version, no? I'm thankful for the loving favor, sabi dito ng New Life Version, mga kasembreros, signifies the unmerited favor that God has bestowed upon them. So yung unmerited favor, ibig sabihin ay grasya, no? Grasya ng Diyos yun, mga kasembreros. Ibig sabihin wala tayong ginawa na sometimes yung mga ganong tipo kasi kunwari patuloy tayong nagtatrabaho, patuloy tayong nananampalataya sa Diyos, parati tayong sumusunod sa Diyos, mga kasembreros, pero sometimes nalilate yung blessings, minsan naman na-advance. Sometimes pero talagang on time ang Diyos, mga kasembreros, because His timeline is perfect, no? Kapag dumating ang panahon, so perfect na yun, mga kasembreros, because hindi niya pa binigay, because hindi ka pa siguro ready. Binigyan niya ito sa tamang panahon, pagkakataon at lugar, mga kasembreros. So ganun po siya. And syempre sa tamang tao, because we are
a believer of Christ, or we are believers of Christ, mga kasembreros. So unmerited favor, si Jesus Christ namatay sa krus, hindi natin siya deserve, okay? That is why Jesus Christ is the greatest unmerited favor, kasi wala na makasalanan ng tao, no? Wala naman nagutos sa Diyos na hindi naman sila inutusan ng sino man na prophet or sino man dyan na evangelist na wala nang lusot ang tao, mamamatay na sila at saka mapupunta sa impyerno. So ipadala mo na yung kaisa-isa mong anak. So wala namang ganun na walang ganun nangyari, mga kasunod. It was the will of God the Father, mga kasunod, sa langit na ipadala ang kanyang kaisa-isang anak para maligtas ang tao. So grabe, no, kung na-realize natin yung grabing pag-ibig ni Lord sa atin, talagang may iyak tayo, no, talaga magkakaroon tayo ng panahon sa Biblia. Busy ang tao parati, yes, no? Pero kapag tayo po naisip natin yung grasya, yung pag-ibig, yung provision ng Diyos sa ating buhay, ay talagang maglalaan tayo ng panahon sa Biblia at saka sa panalangin talaga, mga kasunod. Dapat hindi matapos yung isang araw na hindi tayo nagbibiblia o nagbabible, mga kasembreros, at saka nananalangin. Especially kapag kumakain, dapat nagpapasalamat tayo na, Lord, maraming salamat sa pagkain. I-bless niyo po ito, gabayan niyo po ang nanay ko, anak, magulang, and so on, in Jesus' name. So, yung mga short prayers, yung mga maikling panalangin ng pasasalamat sa pagkain, no, dapat lifestyle na po yun natin, mga kasunod. Dapat hindi na siya sapilitan, dapat naturally flowing na siya, mga kasembreros, kapag tayo po ay, alam mo yun, nagpapasalamat lalo na sa pagkain, mga kasunod. Kasi tangible yun, talaga nakita mo literal na grasya ng Diyos, mga kasembreros, ang pagkain po na sa ating harapan. Sabihin mo naman, nagpagod naman ako, nagtrabaho ako, nag-earn ako ng pera. Well, of course, kanino galing ang buhay natin, kanino galing ang ating lakas, yung ating talento, ang ating talino, ideas, strategy, and so on. So, gumagamit siya ng mga tao, ng kumpanya, ng trabaho natin, yes. Pero kung susumahin natin, ay utang natin sa kanya lahat-lahat, mga kasembreros. Kasi nga, siya ang may likha sa atin, hindi tayong lumikha sa kanya. It is a reminder that grace is not earned but received. No matter our past mistakes or shortcomings, it is through Jesus Christ that we can experience this grace. Paul is elevating the purpose of grace in our lives. It allows us to be transformed individuals capable of shining God's love to those around us. So dahil nakatanggap tayo ng pag-ibig at grasya sa Diyos, dapat din po tayo ay maging grace or blessing sa iba, mga kasembreros. So forgiven people forgive. People who received mercy become merciful. People who received kindness from God become kind. No, ganoon siya, mga kung nakatanggap tayo ng grasya mula sa Panginoon, maging gracious tayo sa ibang tao. Kung nakareceive tayo ng pagpapatawad sa Lord, magkaroon tayo or magpatawad tayo sa ating kapwa-tao. So ganoon po siya, no? Daluyan or dumadaloy dapat ang blessing mula sa Diyos patungo sa ating buhay, patungo sa ibang tao. Paul emphasizes that gratitude should be a continual attitude in our lives, not just a response to good times. By developing an attitude of thankfulness, we can see life from a different perspective. So ang ganda nito, recognizing God's grace can shift our focus away from our problems to His abundant provision. So ganun po siya. Napakalaga na yung focus natin ay doon sa pagiging mapasalamatin natin sa Diyos. Kasi ang nanay ko talagang mapasalamatin yan, no? Kahit konti lang ibigay mo, kahit na maliit na blessings, talagang nagpapasalamat po ang aking nanay sa Panginoon, mga kasembreros. So sa pagkain, talagang siya yung nag-lead ng prayer at saka panalangin, mga kasembreros. So ang nanay ko ay talagang kahit konti lang yung amount na bigay mo, magpapasalamat talaga yun sa Diyos, mga kasembreros, ng aking nanay. So kaya bine-bless at pinagpapala din po kami sa awa ng Panginoon. As we face our challenges, we should remember that gratitude can guide us through hardships. It's a way of keeping our hearts aligned with the truth that we are blessed, especially because of God's grace through Jesus Christ. Each person has a different background and story, yet God's grace is sufficient for every situation we encounter. So tama, no? Lahat tayo may kanya-kanyang istorya. Hindi ko alam ang istorya ng buhay ninyo individually. Hindi nyo rin alam ang istorya ko personally, mga kasos. May times na nalalaman ninyo ang istorya ng buhay ko, but not yung mismo na situation, mga kasembreros, ng aking buhay. Pero sabi dito ni Apostle Paul, ang grasya ng Diyos ay sapat na, no, sa ating buhay at ating situation na kinakaharap araw-araw, mga kasembreros.
So, yung problema kasi kalakip na yun ng buhay, Kapag may buhay ka, may problema. Kasi kung wala ka ng buhay, of course, wala ka ng problema. Kasi dun sa langit ay forever na doon na kasiyahan, kapayapaan, at saka pagsamba sa Panginoon. As we reflect on 1 Corinthians chapter 1 verse 4, we are reminded of the value of gratitude and the impact of grace in our lives. Paul's expressiveness sets a tone for how we should approach our spiritual journey. By integrating gratitude into our daily lives, we can foster a community that thrives on love, forgiveness, and the grace of God. So, ganun siya mga kasombreros. Dapat ay parati talaga tayo nagpapasalamat because isa yun sa mga ugali na nakaka-attract talaga sa Panginoon. Yung parang hindi ka pa nga nakakatanggap ng blessings, nagpapasalamat ka na. Yung tipong ganun ba na mga kasombreros, hindi pa natatanggap yung grasya mula sa Diyos, ay nagpapasalamat ka na. Pero wala talagang hindi ibig sabihin na wala tayong big na or malaking blessing yung araw hindi tayo nagpapasalamat because ang buhay natin in general na sa whole ay utang natin sa Panginoon. So, and even Jesus Christ, nilikha niya tayo, tapos ginawa niya, pinadala niya kanyang kaisa sa anak na si Lord Jesus Christ, ay karapat-dapat na pasalamatan siya araw-araw ng ating buhay. Every single moment ng ating buhay, mga kasombreros. So, ganun po siya. Alright? Sinaman po sa ating Word of God, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at ugaling mapasalamatin mga kasombreros sa lahat ng pagkakataon at season ng ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you.